Nagsimula ang chapter na ito nang bumalik si Theo sa ika-79 na palapag kasama si Ayuna sa kanyang tabi. Nagulat si Sejen nang makita ang maliit na hamster, at magalang niyang tinanong kung siya ba ang dakilang itim na dragon. Naging interesado si Sejen sa hamster at tinanong si Theo tungkol dito. Sa halip na sumagot, sinimulan ni Theo na ipaliwanag kung paano hindi naniwala si Ayuna na siya ay isang tagasunod ng itim na dragon, kaya dinala niya ito dito. Tinanong niya si Sejen kung maganda ba ang kanyang ginawa at humiling na purihin siya. Magalang na yumuko si Ayuna kay Sejen at binati siya bilang dakilang itim na dragon. Ipinakilala niya ang sarili bilang pinuno ng Magic Tower at biglang nakatanggap si Sejen ng mensahe mula kay Eileen. Sinabi niya na dumating si Ayuna upang makipagkita kay Sejen dahil hindi dumating ang tagapamahala ng tore upang lutisin ang problema sa mga pulang balang sa ika-67 palapag. Dagdag pa ni Eileen na dahil si Ayuna ang pinuno ng Magic Tower, malamang na mataas ang ranggo niya sa tore. Sinabi niya kay Sejen na pakinggan mabuti ang sasabihin ng maliit na hamster magician. Medyo nagulat si Sejen, pero nagdesisyon siyang umakto bilang itim na dragon at sinabing hindi niya maaaring paalisan ang bisitang naglakbay mula sa malayong lugar. Tinanong niya ito kung gusto niyang uminom muna. Di nagtagal, si Ayuna ay nasa hapagkainan ni Sejen, at may mangkok ng katas ng kamatis at pulot sa harap niya, ngunit para sa kanya, ito ay isang buong balde. Nerbyosong sinabi ni Sejen na hindi ito kalakihan, ngunit dapat niyang ipagpasalamat. Sa likuran, nagulat si Theo nang makita ang evolved form ni Quiing at hindi siya makapaniwalang siya ang malaking bear cub. Pagkatapos, tinanong ni Sejen si Ayuna. Sumagot si Ayuna na may tame time siyang hiling sa dakilang itim na dragon. Alam na ni Sejen na ito ay dahil sa pulang balang na sumasalakay sa ika-67 palapag ngayon. Nagulat si Ayuna nang malaman ito, at agad siyang nagpatira pa ulit, sinasabing, tulad ng inaasahan, alam na ng dakilang itim na dragon ang problema. Tinanong niya ito kung bakit hindi siya tumulong noon, at ngayon naging nerbyoso si Sejen. Sinabi niya na may mga pangyayaring hindi pumayag sa kanya na makatulong. Sa mga sandaling iyon, inistorbo ni Theo si Sejen, humihingi ng churros, at pareho lang sila ni Conan tulad ng kapag humihingi siya ng pagkain sa kanyang human dad. Sinabihan sila ni Sejen na mag-behave dahil may mga bisita sila dito. Ang maaliwalas na atmosfera na ito ay naguguluhan si Ayuna, at iniisip niya kung si Sejen ba talaga ang itim na dragon. Nalilito rin siya kung bakit tinatawag siya ng pusa na merchant bilang chairman at bakit tinatawag siya ng bear cub na tatay. Iniisip niya na maliban sa kanyang buhok, walang tungkol kay Sejen na kahit papaano'y itim, at iyon ang unang kondisyon para maging itim na dragon. Huwag akong tawaging racist para dito. Iniisip ni Ayuna na si Sejen ay mas mukhang tao kaysa dragon, na kamakailan lang ay nadala sa tore. Pakiramdam niya ay wala siyang kapangyarihan kay Sejen, na isang magarbong paraan ng pagsasabi na siya ay napakahina. Gayunpaman, alam niya na ang enerhiya ng itim na dragon ay hindi kayang daijin ng anumang nilalang sa tore. At nakaramdam siya ng hindi maikakailang bakas ng malakas na kapangyarihang mahika na bahagyang dumadaloy mula sa ilang bahagi ng kanyang katawan. Well, dumadaloy lamang ito mula sa kanyang artifact grade na sombrero at ang name dagger. Patuloy na iniisip ni Ayuna ang tunay na pagkakakilanlan ni Sejen habang umiinom siya ng katas ng cherry tomato na may pulot na ginawa niya. Masarap ang lasa ng katas, ngunit higit pa rito, naramdaman niya ang matinding bulkzo ng enerhiya at mana mula sa katas. Nagulat si Ayuna at tinanong si Sejen kung ano ito. Sinabi niya na ito ay katas ng magic cherry tomato na hinaluan ng pulot. Sinabi niya na ang mga kuneho ang nag-alaga ng mga sangkap, kasama ang pulot mula sa mga poison bee. Naging interesado si Ayuna sa mga magic cherry tomato at humiling na makita ang mga ito. Dinala ng ama kuneho ang mga cherry tomato sa mesa at ipinakita ito kay Ayuna, na nagulat nang makita ang mga ito. Tinanong niya kung siya ay nagmula sa Red Ribbon Kingdom sa ika-55 palapag, at ito ay kinumpirma ng Daddy Rabbit. Sinabi niya na ang itim na dragon ang kumuha sa kanila. Pagkatapos, tiningnan ni Ayuna ang mga magic cherry tomato at nagkomento na hindi pa niya ito nakita dati. Tinanong niya si Sejen kung mayroon pa silang ibang mga item. Sinabi niya na mayroon silang sun, pumpkin sweet potato, carrot of agility, at corn of stamina ngayon. At malapit na rin nilang anihin ang mga mani. Nagulat si Ayuna nang marinig ito, at pagkatapos, natutok ang pansin ni Sejen kay Theo, na binibigyan ng churro si Quiing. Sa kabilang dako, ang mga gray rabbits ay nakikipag-usap sa mga minotaur at mga lobo. Mukha silang masaya at walang problema, at si Ayuna ay nahihirapan itong intindihin. Bigla niyang napagtanto na inaalagaan ni Sejen ang mga monster na walang mapupuntahan habang sinusolusyunan ang krisis sa pagkain at nagsasaliksik ng mga item.
Iniisip niya na ang dahilan kung bakit mahina niyang nararamdaman ang enerhiya ng itim na dragon ay dahil sinupil ito ni Sejen para sa kapakanan ng mga monster dito. Naniniwala siyang mali ang kanyang pag-intindi at ang sakripisyo na ginawa ni Sejen para sa tore nang bumaba siya sa palapag na ito. Sa oras na iyon, sinabi ni Sejen kay Ayuna na may iba pa siyang tungkol sa problema ng pulang balang. Unang nagsorry si Ayuna, sinasabing isang hamak na nilalang tulad niya ay hindi kayang intindihin ang malalim na biyaya ng itim na dragon. Muli siyang yumuko, sinasabing nagkasala siya ng malaki, at si Sejen ay nagtatanong lang kung ano ang sinasabi niya. Sa gayon, naglagay siya ng isang bagay sa mesa at sinabi na ito ay maaaring makatulong sa kanya. Ito ay ang Tough Blade Green Onion Plant. Habang binabasa ni Ayuna ang impormasyon ng Green Onion Plant, sinabi ni Sejen ang isang kwento tungkol sa kung paano madaling makahuli ng mabagsik na mga lobo ang mga Eskimo gamit lamang ang isang kutsilyong nababalutan ng dugo. Simple lamang ang paraan ng pangangaso. Maglalagay ng dugo sa kutsilyo ang mga Eskimo na magyayelo sa malamig na panahon. Pagkatapos, ililibing nila ito ng patayo sa nyebe. Ang mga gutom na lobo ay maaamoy ang kaakit-akit na amoy ng dugo at lalapit sa kutsilyo upang dilaan ito. Ang talam ay paputol sa kanilang dila at patuloy silang magdudugo at dadilaan ito. Ngunit ang mas nakakakilabot na bahagi ng kwento ay ang kutsilyong nababalutan ng dugo ay naputol ng lobo. Ang pinakakilabot na bahagi ng paraan ng pangangaso na ito ay ang mga dila ng mga lobo ay manhid dahil sa lamig at hindi nila napapansin na sila ay dumudugo na. Sa ganitong paraan, mamamatay sila ng walang kahirap-hirap mula sa mga Eskimo. Sinabi ni Sejen na nabasa lang niya ito sa isang libro pero natakot na ngayon si Theo. Sinabi niya sa pinuno ng lobo na bibigyan niya ito ng isda kaya hindi na niya kailangang dilaan ang mga talam. Si Ayuna, sa kabilang banda, ay iniisip na maganda ang kwento. Naniniwala siyang hindi maipagkaiba ng mga pulang balang ang karaniwang green onion sa Tough Blade Green Onions. Kaya't bulag silang tatakbo papunta rito. Sa paggawa nito, mapuputol sila hanggang mamatay. Gayon din, sila ay may kasanayan sa pagkain sa mga mahina na individual ng kanilang sariling uri. Kaya't ito ay magiging lubos na epektibo. Siya ay naniniwala na sa matibay na tibak at mga sibuyas na berde, maaari nilang ipagtanggol ang waypoint. Sinabi ni Ayuna na, asahan mo, ang dakilang itim na dragon ay nagtataguyod ng bagong mga sandata upang labanan ang mga pulang tipaklong habang nire-resolba ang kakulangan sa pagkain ng tore. Si Sejen ay tanging natatawa ng nerbyosong at iniisip na nililikan niya ang isang di matutumbasang pagkakamali. Gayunpaman, sinabi niya na kung magkakaroon siya ng pagkakataon na subukan ang kanyang teorya, ito'y magiging mahusay. Bago pa lamang niya inani ang matibay na tibak ng mga sibuyas na berde, at balak niyang agad na ito'y paulit-ulitin. Sinabi ni Ayuna sa kanya na may ilang mga pulang tipaklong siya, kaya't kahit papaano, maaari niyang malutas ang problemang eksperimentasyon. Gulong na si Sejen sa kanyang pahayag, kaya't nagpa siya si Ayuna na ipakita ito sa kanya. Binuksan niya ang isang mahiwagang portal at pagkatapos ay kinuha ang kanyang tungkod mula rito. Kasama nito, kanyang pinalaya ang ilang mga pulang tipaklong na nahuli sa kanyang mahika. Nagulat ang lahat sa pagkakita nito, lalo na ang ina ng kuneho at ang kanyang asawang konsul. Tinanong ni Sejen si Ayuna kung mayroon ba ang mga pulang tipaklong. At sinabi niya sa kanya na huli niya ang ilan sa kanila para sa eksperimentasyon. Ngunit lumitaw na ito'y eksaktong kailangan ni Sejen. Tinanong niya ito kung ano ang gusto niyang gawin dito. At sinabi niya sa kanya na maghintay ng sandali. Itinanim ni Sejen ang dalawang halaman ng sibuyas na berde. Ang una ay normal, at ang pangalawa ay matibay na tibak na sibuyas na berde. Matapos niya ito, sinabihan niya si Ayana na palayain na ngayon ang mga tipaklong. Ginawa niya lamang ito, at ang palaging gutom na mga tipaklong ay tuwirang pumunta sa mga sibuyas na berde. Una nilang narating ang normal na halaman ng sibuyas na berde at nagsimulang kumain nito. Nagsimula silang nguya at ngumuya nito. Matapos nila ito, napansin nila ang pangalawang halaman ng sibuyas na berde at agad na pumunta roon. Gayunpaman, ang unang pulang tipaklong ay nabiyak sa dalawang talam. Ang pangalawa ay hindi natuto mula sa mga pagkakamali ng unang tipaklong at nasugatan rin sa dalawang. Ginawa ng lahat ng iba ang parehong pagkakamali, at iyon ay nagpapaalala sa akin sa aking sarili at sa aking mga kaibigan. Sumigaw si Sejen na ito ay isang tagumpay, at sa kasalukuyan, isang status window ang biglang lumitaw sa harap niya. Sinabi sa kanya nito na naabot niya ang dakilang gawain ng isang magsasaka sa pamamagitan ng pagpatay sa mga peste gamit ang mga tanim. Ito ay idinagdag bilang gantimpala para sa tagumpay. Ang katangian ng trabaho ay ang EXP points ay maaaring makuha kapag ang mga tanim ay nahuli ang mga pesteng ito.
Nagulat si Sejen na makita ito, at iniisip na kung hahagipin niya ang mga pulang tipaklong sa mga tanim, maaari siyang makakuha ng EXP points. Iniisip niya na ito'y kamangha-mangha, at iniisip ko na ang kanyang pag-level up sa mga susunod na kabanata ay magiging napakabilis. Sa kabilang banda, ang mangangaso na si Dongshek ay bumalik sa tunay na mundo matapos makumplito ang kanyang misyon. Diretso siyang pumunta sa kanyang boss na si Tijen, na pinupuri siya para sa paglilinis ng ika-38 na palapag ng mas mabilis sa inaasahan. Alam din niya na ang katotohanang si Dongshek ay bumibisita sa kanya paglabas niya sa tore ay dapat na nangangahulugang mayroon siyang napakagandang balita. Sinabi ni Dongshek na ang kanyang guro ay matalino pa rin tulad ng karaniwan. Pagkatapos nito, kinuha niya ang kalabasang kamote at ibinigay ito sa nagulat na si Tijen, sinasabi sa kanya na lahat ay naghihintay sa pagbabalik ng bayani. Ang kanyang mga kasamahan ay nasa malamig na silid at nais nilang sabihin kay Tijen na magsanay na sa tore. May kumpiyansa at ngiti ang kanyang mukha habang kumakain ng kalabasang kamote. At ang pinagmulan ng apoy ay na-neutralize para sa 5 oras. Iyon na ang lahat para sa video na ito. Ang kakayahan sa pagsasaka ni Tijen ay sa wakas ay tumulong upang malutas ang problemang pulang tipaklong sa tore. Sa kabilang banda, ang kanyang pinakamahalagang tanim ay magiging pakinabang din sa mga mangangaso sa madaling panahon. Ngunit hayaan nating abangan kung ano ang mangyayari kapag natuklasan niya kung ano ang ginawa ni Theo. Mag-iwan ng like at komento kung nagustuhan mo ang video na ito, at mag-subscribe.